Hello guys, kamusta kayo? Magandang gabi dyan sa inyo, sa Pilipinas, gabi dito sa amin, sa Amerika. Ang video na ito guys, tungkol to sa Mirtazapine o Remeron. Kukwento ko sa inyo guys, kung paano ako at bakit ako nag-iinom ng gamot na yan. Kasi gusto ko rin sa inyo guys ma-share yung awareness ba kung para may idea kayo guys sa sarili nyo kung dumaan kayo sa parehong sitwasyon ko. Para may idea kayo kasi nasa sa inyo yan kung gusto nyo o hindi mag-take kapag nireseta ng doktor sa inyo. Pero ang may sasuggest ko guys, magpakonsulta kayo lagi sa doktor nyo kasi hindi po ako doktor. Itong video na ito guys is ikukwento ko lang sa inyo yung experience ko sa pag-inom ko ng gamot na Mirtazapine at kung ano ang mga naranasan ko. Lagi kayong magkonsulta sa doktor nyo guys. Sila ang makakaalam niyan kung iinom kayo o hindi. At syempre kayo din guys ang magdi-decide kung gusto nyong uminom or hindi. So, yun na nga guys. Balik tayo sa nangyari sa akin. 2018 ata yun. No, 2019 exactly. Noong mga panahon yun guys, wala akong nararamdaman, okay ako. Siguro dahil nga nag-migrate ako dito sa Amerika, nalayo ako sa pamilya ko. Kumbaga yung panahon na yun, kumpletong pagbabago sa akin. Kumbaga nag-a-adjust ako. So taong 2016 nagpunta ako sa Amerika. Tapos, noong 2019, dahil nga, syempre maraming culture shock, kung ano-anong pagbabagong nangyari dito, malayo sa pamilya. So, noong taong 2019, may mga naramdaman ako na hindi, na nagpupunta naman ako sa doktor ko guys. Lagi ko nagpapacheck up, nagpunta ako sa doktor ko. Tapos nakaramdam ako nun guys, palagi akong nahihilo guys. Nahihilo ako na parang nangihina, na hindi maipaliwanag, na para akong mapapass out. So, nagpunta nga ako sa doktor ko guys. Tapos, lahat check up sa akin. Wala naman, ang resulta ng mga check up ko, normal naman. Lahat. Ginawa, nagpa-CT scan ako, nagpa-tingin ako sa puso. Lahat tiningnan yan guys, wala. Wala silang makitang sakit ko. Kaya, ang sabi ng doktor ko noon, mag-inom na lang daw ako guys ng, sabi nila, may anxiety ako. Nervous daw guys. Kaya, ginusto nila na niresetahan ako ng doktor ko na uminom daw ako ng gamot. Una, yung nireseta sa akin na isa, tinatawag nilang Zoloft. Hindi okay guys. Nung panahon na yun na bago ako nag-inom ng Mirtazapine, sa mga hindi nakakaalam ng Mirtazapine dyan or Zoloft, isa po siyang uri ng antidepressant. Ginagamit po siya sa pag-treat ng paggagamot ng mga may nervyos at may kung ano-ano pang mental issue gaya ng nervyos or depression. Pero sa akin kasi guys, nung niresetahan ako niyan guys, una nireseta wala akong idea guys na kung ano yan. So sa gusto kong maging okay ang pakiramdam ko, tinake ko. Yung unang nireseta sa akin Zoloft, hindi naging okay guys. Hindi ako nakatulog ng mga 3 araw. So, nilipat nila ako. Binago nila yun pagkatapos ng 3 araw. Binago nila yung reseta. Niresetahan ako ng, ano ba yun? Yun na nga, ng Mirtazapine. Ininom ko siya guys. Pero sa mga first month, 3 months guys, yung Mirtazapine, hindi siya agad nag-okay sa akin yung pakiramdam ko. Nag-a-adjust yung katawan ko. Saka nung after 3 months siguro nun guys, o mga 2 months lang, sobrang tumaba ako guys. Yun ang naging side effect niya sa akin. Sobrang tumaba ako. Tapos, after 6 months nga, pero ibang-iba yung pakiramdam ko nun guys. Kahit umiinom na ako, parang lalo akong nahilo, tapos ang taba ko, tapos lalo akong parang na-depress ako dahil tumataba nga ako. So, after 6 months, sinubukan ko siyang itigil guys. Paunti-unti, hanggang sa
Pero kinat ko siya ng paunti-unti guys, pero bawat cut ko, hindi ako okay guys. Kung ano-anong nararamdaman ko, yung side effect ko nun, mga nararamdaman ko, konting pangihilo, tapos nakaranas din ako na bumaba yung weight ko, nawala yung katabaan ko, nawala yon hanggang sa bawat bawas guys ng gamot, ng dosage, parang nagkakaroon ako ng tinatawag nila na withdrawal effect. Pero guys, yung nararamdaman ko noon, parang ang hirap kasi lagi akong nahihilo. Nagkaroon din ako guys ng low blood pressure habang binabawasan ko yung dosage ko, ang hirap. Tapos, dumating na sa point guys na nasa pinakamababa na akong dosage. Siguro ngayon, umiinom pa rin ako hanggang ngayon guys. Nasa 3.75 mg na lang ako. Kasi inunti-unti kong bawasan. Pero sa totoo lang guys, na-stop ako sa pag-inom ko ng 3.75. Na-stop ako doon kasi hindi ko na itinuloy kasi yung dinanas ko makababa dyan sa 3.75. Grabe guys. Parang matagal akong hindi naging okay. Siguro, yun nga ang sinabi ko, lagi akong nahihilo, low blood pressure. Tapos parang lalo akong laging natatakot. So, nung naging stable yung pakiramdam ko, na feeling ko okay na ako, kagaya ngayon, nag-stay na lang ako sa 3.75 guys. At alam yun ng doktor ko, kasi kinonsulta ko sa kanya, hindi niya rin ako pinilit na tuluyang mag-itigil, kasi nga alam niya, sabi niya, it's up sa akin, nasa sa akin yun. Pero feeling ko guys, hindi ko alam kung kung tuluyan ko na siyang maikikwit. Hindi ko alam in the future, kasi ang hirap guys. Inisip ko pa lang yung una kong mga cut, bawas ng dosage, parang hindi ko kinaya. Kaya ngayon nasa 3.75 pa rin ako guys. Pero sa totoo lang guys, hindi na siya okay. Takot lang akong i-drop siya ng totally kasi baka magkasakit na naman ako. To the point na, syempre nagtatrabaho ako guys, kailangan stable ako. Pero para sa akin guys, kumonsulta pa rin kayo sa doktor nyo, kasi itong kinikwento ko sa inyo, awareness lang to guys. Ito, experience ko lang to sa sarili ko, kaya ako na i-share sa inyo guys, para may idea kayo. Nasa sa inyo kung iinom ba kayo or hindi. Siguro nawala yung side effect ko pagkatapos kong bumaba ng 3.75, siguro inabot ng 6 months bago ako naging stable ulit. Kaya nga, ganun na lamang ang takot ko guys, na natuluyan kong bitawan ito. Hindi ko alam guys, pero kung ako ang tatanungin guys, nung mga panahon na yon, kung ako ang tatanungin, hindi ako iinom ng gamot guys. Kasi unang-una, parang yung doktor ko dito, hindi naman niya inimbestigahan pa ng masusi yung aking sitwasyon. Siguro nung panahon na yun guys, yung pagkahilo-hilo ko, dahil yung blood sugar ko bumaba. Kasi minsan guys, pumapasok ako sa trabaho, nagkape lang ako at tinapay. Siyempre ang trabaho dito guys, medyo talagang mahirap. Siguro guys, dahil nga hanggang ngayon, meron akong issue sa blood sugar. Siguro yung blood sugar ko noon guys, bumaba. Kaya ako nahihilo. Kasi ngayon guys, kapag medyo nag-i-snack ako in between sa trabaho ko, halimbawa nag-breakfast ako ng morning, pagkatapos ko mag-breakfast ng morning, in between bago mag-lunch, magbe-break ako, nakain ako ng konti. Nawala na yung hilo-hilo ko na yun guys, kaya feeling ko hindi masyadong nag-imbestiga hindi gaanong nag-inaral ng doktor ko yung sitwasyon ko. Siguro hindi ko naman talaga kailangan mag-inom ng gamot na yun guys, kasi unang-una bago ako uminom ng gamot na yun, okay yung tulog ko guys. Wala akong problema sa tulog ko, masarap lagi ang tulog ko nung hindi pa ako umiinom ng gamot na yan. Tapos kaya feeling ko guys, nung niresetahan niya ako ng gamot na yan, hindi ko kailangan yung gamot na yan. Kaya kung ako ang tatanungin guys, hindi ako iinom ng gamot na mirtazapine kung
kung napag-aralan niyang mabuti yung sitwasyon ko, tapos kung naisip ko rin na, kung alam ko lang na baka blood sugar lang yun, tapos dehydrated ako. Kasi ngayon guys, okay naman na ako eh. Hindi na ako yung nahihilo. Kakain lang ako ng konting cracker or may peanut butter, okay na ulit. Tapos inom ako ng tubig, hindi na ako nahihilo. Tapos maraming tubig everyday, umiinom ako para hindi ako ma-dehydrate. Kaya, sa akin guys, kung ako tatanungin talaga, hindi ako iinom ng gamot na Mirtazapine. Kasi unang-una, ang hirap niyang itigil guys. Ang hirap ng withdrawal niya. Hindi ko nga alam kung kailan ako makaka-out sa gamot na yan. Siguro pagdadasal ko pa kay Lord na maraming beses bago ko yan iwan gamot na yan. Kasi, hindi ko alam guys. Sana guys, may natutunan kayo sa vlog ko na ito. Ito ay sinishare ko lang yung naranasan ko, experience ko, para may awareness kayo. Kayo pa rin nakakaalam ng sarili nyo. Lagi kayong magkonsulta ng doktor nyo guys. Yun lang guys, sana nakatulong to. And ingat kayo guys. Thank you for watching. At comment nyo rin guys dyan kung ano yung experience nyo. At kung may katanungan kayo guys, baka masagot ko rin. I-comment nyo lang guys. At mag-update din ako ng life ko kung na-quit ko na ba or ano na nangyari. Magkamustahan tayo guys. Yun lang guys. Thank you for watching.